Mga kabayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Samahan niyo po yung likod, magkomento na po tayo mga kabayan. Komentuhan po natin ito pong Chacha. Ito po si Senate President Soto. Ito pong si Mr. Wambol mga tambay at tinatawag din pong Escalera. Kaya po pala nagagalit at masama ang loob sa Korte Suprema ay may dahilan pala. Para lang po maisingit yata ang matagal na nilang gusto na Chacha, yung People Initiative, at para po magawa na ang mga plano nila sa ating bansa. Kaya pala, naggagalit-galitan. Idinamay pa ang Korte Suprema. Di po ba? Wala naman po siyang panalo sa Korte Suprema. Hindi po ba? Ito po, pakinggan po natin ang mga balita at komentuhan po natin ang kanyang Chacha, mga bayan. Put the beet peels into boiling water. Senate President Tito Soto susuporta na sa Chacha matapos ang naging desisyon ng Korte Suprema sa impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Conde Batak. RMN Live Reports! Handa na nga si Senate President Tito Soto III na suportahan ang charter change sakaling may magsusulong nito sa Senado. Itong pahayag ni Soto matapos mabasa ang ilang bahagi ng naging desisyon ng Korte Suprema na nagdedeklarang unconstitutional ang articles of impeachment na inihain ng Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Git ni Soto dahil tila judicial legislation ang naging desisyon sa halip na sundin ang prosesong nakasaad sa konstitusyon, lumalabas na binago ng Supreme Court ang mode ng impeachment at hindi rin naiwasto ang ilan sa mga factual errors. Ilan sa mga mali ay ang sinasabing na i-archive ng Senado noong February 5 ang impeachment case. Gayong mali ito dahil June noong nakaraang taon nangyari ang pag-archive sa impeachment case na sinidya adjournment naman ng Kongreso. Dagdag pa ni Soto, lumalabas na mas pinahirap na ang proseso ng pagpapatalsik sa isang opisyal ng gobyerno na hindi nagagawa ang tungkulin at nakakaperwisyo na sa bansa. Hirit pa ng senador kung ganito lang din ang ginagawa ng Korte Suprema ay mainam na palitan na ang konstitusyon at handa siyang sumuporta sakaling may magsusulong nito. Kung hindi naman anya may tutuwid sa pamamagitan ng pag-amyenda sa konstitusyon, sinabi ni Soto na hintayin na lamang magretiro ang mga SC justices na dekada pa ang aabutin bago mangyari ito. Nilinaw naman ni Soto na walang kinalaman kay VP Sara o sa kahit sinong personalidad ang kanyang pagkadismaya, kundi ito ay dahil sa hindi makatwirang pasya ng Korte Suprema. Kasama mo sa DZXLR. Yan po mga tambay. Hindi po kaya alam ni Tito Soto dahil hindi po siya abogado eh. Hindi po kasi siya abogado. Hindi po kaya niya alam, mga bayan, ang katungkulan ng Korte Suprema. Hindi po kaya alam ni Senate President na tinatawag pong Escalera at Wambol University kung ano po ang katungkulan ng lahat po ng departamento, pati po executive at legislative at halos po lahat na nagtatrabaho sa gobyerno at pati po tayong mga mamamayan. Ano po ba ang katungkulan ng Korte Suprema sa ating bansa? Hindi po ba ayon sa Korte Suprema? Hindi ba ang batas nila ay dapat pong sumunod tayong lahat? Wala pong exempted. Dahil po lahat ng batas at internal rules, even sa Kongreso, yung Kongreso po, yung House and Senate, Kongreso, ay kailangan sumunod sa konstitusyon. Walang exemption. Walang exemption dito dahil ito ang pinakamataas na batas sa bansa. Hindi po ba? Ngayon, babaguhin niya. Dahil po gusto nila ng Chacha? Babaguhin mo pag may nagsulong? Ganon po ba? At susuporta ka na sa Chacha para mabago? Yung pinakamataas na batas na dapat sundin ay nasa Korte Suprema. At may separation of power. Hindi mo pwedeng questionin ang Korte Suprema sa mga desisyon nila. Hindi mo pwede silang diktahan. Hindi po ba? Kaya nga may piring. Ang Korte Suprema ay may piring. Kaya nga may piring yung statue nila. Wala silang kinikilingan dapat.
Maski ikaw, Wambol, alias Escalera, umano, at tinatawag na tuta. Hindi po ba? Palibasa kayong mga politiko, kayo po ay tanggal ang mga piring nyo dahil sa mga pangsariling interes. Anong klase po bang politiko? Ito pong si Senate President. Ito po si Alan Peter Cayetano lang, nabara siya eh. Binara po siya ni Alan Peter Cayetano, ni Senator Alan, pagdating po sa pagkakaintindi ng batas. Pakinggan po natin ito mga tambay, kung paano po siya binara at pinahiya ni Alan Cayetano. Senate President Tito Soto susuporta na sa Chacha matapos. Ulitin po natin. Parang hindi ko po yata nakita. Saan ba? Ito po pala. Ulitin natin. Setup lang po. Malinaw sa rules natin eh. A witness cited in contempt may be ordered by detained in such a place as may be designated by the committee alone or andun yung or with the concurrence of the Senate President by either one detention order. So it's the Senate President has the power to do that. Verbal lehis. Kapag ka very clear, plain interpretation, clear po yun. You do not interpret. Ang sinabi po sa Rule 6, a witness in contempt may be ordered detained in such a place may be designated by the committee alone. Alone. Ibig sabihin po, yung committee lang. Ano yung with? Kasama. With concurrence of the Senate President. Hindi nakalagay or the Senate President. So you ask all the lawyers here, they will tell you, ang ibig sabihin nito, pwedeng kumuha ng concurrence or pwedeng hindi. Yun yung or. Malinaw sa rules natin eh. Tingnan niyo po, paano naging Senate President yan? Paano po nailagay na Senate President ang ganitong klase? Dun pa lang po sa Senado, barado na siya sa pagkakaintindi niya sa batas at sa rules. Hindi po ba? Ngayon, babakbakan mo ang Korte Suprema, ang 15 justices natin, babakbakan niya. At ngayon, isusulong nila ang Chacha. Yun po ang logic doon. Kaya nang gagalit-galitan para po maipasa nila ang Chacha. Para po mabalangkas na nila ang dapat balangkasin. At magawa na nila ang dapat nilang gawin. Puro pang sariling interes. Ngayon ka pa ba magsusulong ng Chacha? Kung kailan lugmok na lugmok ang bansa sa pagnanakaw, sa korupsyon, tapos sila ang magbabalangkas at isusulong ang Chacha. Majority na nasa gobyerno ngayon ay puro magnanakaw umano. Unbelievable. Tapos may presidenteng gumagamit ng pulburon. Ibang klase. Ibang klase ka, Tito Soto. At ito po mga tambay, ito raw po ang mga legasiya nila. Ang kanilang track record na pinagmamalaki. Ito po, nung panahon po na sila'y nangangampanya. Ito ang mga track record nila na pinagmamalaki. Pakinggan po natin ang track record nilang magkaibigan. If ever makabalik kami, alam niyo, pag-position ng budget, dadaan sa Senate yan. May track record ko kami. Mabigyan ko yung example. Pinasa nila yung budget. Doon karating sa amin. In-scrutinize namin. In-scrutinize ni Ping. Lanchado. Yung mga hindi dapat, wala. Dapat alisin ko. Ano yung napag-usapan sa PICOM? Ni-ratify ng Senate. Pinasa nila sa House. Ini-enroll na yung kapya. Pasok sa opisina mo, Senator Ping. Partner, sabi niya, may nagloko. Nasihip niya. May 75 billion na dinagdag. Binigay sa akin ni Ping yung listahan. 75 billion. Kung saan nakalagay. Hindi namin alam kung saan ginawa doon. Sino pumunta sa akin eh? Ayaw kumpirmahan. Ito ang maliwanag na corruption. May track record kami na hindi namin pinapalusot. Basta alam namin may kabalbalan. Ito naman yung isang may co-commit namin. If ever makabalik kami. Yan po mga tamay. Pag-position ng budget, Nakita nyo po, pagdating po sa track record, lalong-lalo po sa korupsyon, hindi po pwede sa kanila. Lalong-lalo po yung mga nagsisingit, mga kabayan, ng insertion at mga allocable. Hindi pwede! Galit sila sa korupsyon. Pero ngayon,
Ano po sabi ng mga taong bayan? Ano po sabi ng mga kapwa natin Pilipino? Suportado pa nila ang mga magnanakaw. Yan po ang kanilang track record. Yung mga magnanakaw na dapat ay habulin nila dahil may track record sila. Ngayon po, ito pong magkaibigan, ano po, pinuprotektahan ang trilyong pagnanakaw, daan-daang bilyon na mahigit 3 taong issue ng korupsyon. Nakita niyo po ang mga track record ng matatandang politiko katulad po ni Soto at Lacson, mga kababayan. Tapos ngayon, napakagagaling ang mga track record. Protektado ang mga magnanakaw. Hindi po ba? Isusulong pa ngayon ng Chacha. At ginagamit pa ang impeachment ng Vice President para lang po yata maisulong ang Chacha. Gamit na gamit ang Vice President at pati ang Korte Suprema ay binabatikos pa ng wala pong respeto sa batas. Wala pong karespeto po sa Korte Suprema ang taong ito. Samantalang may separation of power po sila, mga kabayan. At hindi po ba alam ng taong ito, mga kabayan, buti pa ang Malacanang, tinanggap nila. Kahit papaano tinanggap nila. Pero may question mark pa rin ang Malacanang dahil hindi pa rin daw po ligtas ang Vice President. Pero tinanggap nila ang desisyon ng Korte Suprema. Pero itong si Tito Soto, na hindi po abogado, para lang po maisulong pala ang kanyang Chacha at ang kanilang Chacha, ay hindi po niya tatanggapin at babatikusin niya ang Korte Suprema. Mga kababayan, kaya nga po sinasabi nga po ng ating mga kababayan abogado, ng ating mga lawyer na sumusunod sa batas, sumusunod sa konstitusyon. Ano po sabi ng batas, mismong batas na, ang nagsasabi na lahat ng batas at internal rules, event sa kongreso man at sa lahat ng sangay ay kailangan sumunod sa konstitusyon, walang exemption dito dahil ito ang pinakamataas na batas ng bansa, ang Korte Suprema. Pero pagdating po kay Tito Soto, binabastos niya po na dapat po siya'y sumunod dahil ito na po ang kataas-taasan. Pero kino-question niya po ang 15 justices sa ating bansa. Kaya pala, ganyan po siya kaangas at katapang para lang pala maisingit at makakuha ng suporta ang kanilang Chacha sa panahon na mahigit 3 taong dinala tayo sa pagnanakaw, pamumulitika. Saka mo ngayon gagawin ng Chacha. Sino po makikinabang ng Chacha? Sila rin po. Hindi po ang taong bayan. Wala pong ginawa sila sa ating bansa na mahigit 3 taong pagnanakaw lamang. Ngayon, kukuha pa ng malaking pabor na habang buhay na po, na mananatili na po sila dyan sa kapangyarihan. Pwede po nilang gawin yan pag nabago po ang saligang batas ng ating bansa. Pag nabalangkas po nila yan, baka magkaroon pa ng Prime Minister at wala ng Vice President ang bansa. Hindi kaya? Nagtatanong na si Kamanong. At ang magbabalangkas ay puro halos majority magnanakaw. Umano, ibang klase ka Tito Soto. Kaya wag na wag kang didikit kay Cara David. Senator Soto, kayong magkaibigan ni Lacson. Wag na wag kayong didikit kay Cara David dahil yan ay maraming wish. Lalong-lalo po sa may mga track record. Mga may track record. May wish po yan. Lalong-lalo sa mga buhaya. Hindi po ba? Maraming salamat po tayo. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan. Sa mga gusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po sa inyo. Thank you po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. At thank you rin po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. At shoutout po kay Jesus Valdepena. Kay Valdepena. Thank you po sa inyo mga kabayan. At thank you rin po sa mga
Sa mga nagbibigay po ng tulong, shoutout po sa inyo mga kababayan. Thank you po kay Tatay Nick ng Canada, Eric Hershio ng Canada, kay Ani Jo, ako si Pilam, Balance Vision TV, kay Gayat Shena, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, at Baby Roman Ate Isa ng Cagayan. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. Maraming salamat po sa inyo, mga kababayan. At syempre po mga kababayan, thank you po sa inyo. Ingat-ingat po kayo at God bless po sa inyo lahat. Taste lang po tayo. Bye-bye!